Ngayong gabi sa Reporter's Notebook, ang GMA Mount Everest team. Ano kayang hirap ang pinagdaanan ng grupo? Matutukan lang ang pag-akyat ni Romy Garduse. Parang kabuteng nagsusulputan ang mga perya sa tuwing tag-init. Ligtas kaya ang rides dito? Bentahan ng kidney sa Luzon tuloy pa rin. Pero ngayon daw may pyramid scam na rin ang bentahan ng bato. Personal naming inalam, Sinaliksik ang bawat anggulo. bawat detalye kinumpleto, ang lahat ng yan ay nakatala sa Reporter's Notebook. Dati nang naibalita ang kidneys for sale sa Pilipinas. Pero kahit na binatikos at ipinagbawal na ito, marami pa rin nagbebenta ng kanilang mga bato. At may ilan na nahaluan pa raw ng pyramid scam ang bentahan ng kidney. Ang kwentong yan nakatala sa ulat ni June Veneracion. Ito ang mga markang iniwan ng masamang karanasan sa mga residente ng isang maliit at mahirap na barangay sa labas ng Metro Manila. Halos isang talampakan ang haba ng kanilang pilat sa tiyan. Matapos silang ibenta ang isa sa kanilang mga bato. Nais raw kasi nilang magkapera at guminhawa ng konti ang buhay. Marami na rin mga ganitong kaso noon. Naging talamak ang bentahan ng kidney sa Kamaynilaan. Marami ang nagimbal, pera, kapalit ng isang bahagi ng katawan ng tao. Hanggang ngayon, nagpapatuloy pa rin ito. Mas mataas na ang presyuhan at ang malaking pinagkaiba, may halo na raw itong lokohan. Si Agustin, pamilyadong tao. Nung nakarang taon, may lumapit daw sa kanyang isang recruiter. 350,000 ang alok. Bibilhin daw ang kanyang kidney. Tulad ng iba pa naming nakausap, hiniling ni Agustin na itago ang kanyang muka sa takot na balikan ng recruiter. Gusto ko pong magpundar ng hanap buhay na bangka. Tapos gusto ko po yung magpatayo po ng isang bahay na medyo mambato lang konti. Kaya po inganyo po ako nagpakuha. Pero pagkatapos ng operasyon, 120,000 lang ang ibinigay sa kanya. Sinabihan daw siya ng recruiter na makukuha niya ang balanse kung may makukumbinsi rin na iba pang magbebenta ng kidney. Mistulang racket ng pyramid. Magdala huli doon bago mabigay yung kapunuan. Ayoko na nga pong magdala dahil po mahirap eh. Ayoko na pong madanas yung dinanas ko nila eh. Ang halos 200,000 pisong balanse mula sa recruiter na inaasahan ay hindi na niya natanggap. Ang tanging nabili niya ay ang kanyang maliit na bahay at isang bangka. Nakasaad sa Republic Act 9208 o ang Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. Bawal ang mag-recruit at manloko ng isang tao para kumbinsihing ibenta ang kanyang kidney. May parusa itong pagkakulong ng 20 taon at multa mula 1 hanggang 2 milyong piso. Gumagawa mismo o ang mga natatraffic mismo ng mga tao ay mga biktima. Ang may kasalanan o ang kriminal ay yung nag-recruit o yung nag-hire sa kanila, sila yung tinatawag na kriminal. Dahil sa kapalit ay malaking salapi, nainganyo rin noon ang 19 anyos na si Samboy na ibenta ang kanyang bato. Di raw siya nagpaalam sa magulang. Ang kinita niyang 120,000 pesos ay ibinili niya ng tricycle. Pagka nag-recruit daw po ang tao na magpapa-opera, doon daw po ibibigay. Ay di na po kami nag-recruit. Di na po sa amin binigay. Itinago rin ni Crisanto sa kanyang asawa ang pagbibenta ng isang kidney. Nabalitaan niya kasi sa kanilang lugar, nakikita ng malaking salapi kapag ibinenta ito. Nakabili man siya ng tricycle, naibenta rin ito. Kailangan niya pa kasing bumili ng mga gamot para gumaling ang kanyang sugat. Hindi kasi sagot ng buyer ng kidney ang gamot na kailangang inumin matapos siyang operahan. Hindi rin sila pinagpahinga ng matagal sa ospital.
Ang hirap talaga dahil ultimo pag ubo, may mararamdaman ka, masakit. Pag dumi, lahat, pag-ihi, lahat na ng naramdaman mo sa sakit, pagkakawala ng bato. Sa kabila ng sangkatutak na istoryang ganito sa media, matindi pa rin ang pag-uudyok ng kahirapan para literal na magbenta ng kanilang laman ang mga tulad ni Agustin, Samboy at Crisanto. Kaya ngayon, iisa ang idinadaing nila. Ang pananakit sa bahagi ng pinagtahian. Pakiramdam nila, pati kanilang tadyang ay nadamay sa operasyon. Sinabihan raw kasi sila ng isa sa mga doktor na tumingin sa kanila. Kasama sa proseso ng pagtangkal sa kidney ang pagbawas sa isa nilang tadyang. Hindi raw ito ipinaalam sa kanila bago ang operasyon. Ang usapan lang namin, kidney lang ang kukunin. Pero kung alam kong ganun, hindi na sana ako nagpakuha. Dahil malaking pisala nga sa katawan Dinala namin sa ospital si Crisanto para masuri. Ang resulta ng x-ray, may ibinawas sa kanyang tadyang. Paliwanag ng isang kidney expert na aming nakausap, paminsan-minsan ay kailangan talagang bawasan ang tadyang ng kidney donor bago gawin ang operasyon. Oo. Depende yon sa location ng kidney. Merong type, pero ang tinatanggal noon is napakaikli lamang na portion ng rib, no? 12 rib. Wala naman daw epekto sa katawan ang pagtanggal ng tadyang. Sa huling suma, pagsisisi ang naging resulta ng pagbebenta ng bato nila Agustin, Samboy at Crisanto. Huwag na ho silang magpakuha pa. Napakahirap po. Hindi lang nila alam kung gaano hirap ang aming dinadanas ngayon. Napakasakit. Pag taglamig na, mararamdaman na nila yan. Kunting lakad, pagod. Hindi makabuhat ng mabigat. Panay kunti lang ang binubuhat. Huwag nyo na kami tularan. Ang nakakalungkot, hindi makukonsensya ang mga recruiter habang may mga Pilipinong handang sumubo sa dihadong kasunduan at kumapit sa patalim dahil sa kahirapan. Ako si Jun Veneracion at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Nagkalas-kalas na, no? Kaya ibang mga bata na natapon sa ground, no? Kasama na rin yung anak ko. Ngayong summer, maraming Pilipino ang nagtsatsaga sa mga maliliit na perya. Maayos at ligtas nga ba ang pamamalakad sa mga ito? Ang problemang yan nakadetalye sa ulat ni Tina Pangliban Perez. Makatindig balahibo. Nakalulula. Makapigil hininga. Yan ang dating ng mga sakayan sa karnabal. Ang karnabal ay isa sa pinakahihintay na atraksyon tuwing fiesta, makulay at masigla. Ang pagdating nito'y hudyat ng kasiyahan sa lugar. Pero paano kung ang pinananabikang joyride ay siya ring maghahatid sa iyong huling hantungan? Sampung taon na ang nakalilipas, pero dama pa rin ni Dennis ang masaklap na sinapit ng anak na si Debbie. Namatay ang noon ay 10 taong gulang niyang anak matapos bumigay ang sinasakyang fish coaster sa isang school fair. Nagkalas-kalas na, no? Kaya ibang mga bata na natapon sa ground, no? Kasama na rin yung anak ko. Tumilapon si Debbie na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Ang kasama niyang si Catherine. Swerteng nakaligtas, pero naputol ang kaliwang kamay nito. Ngayong buwan ng Mayo, may 88 piyesang idarao sa iba't ibang bayan sa buong bansa. Kabilang na ang piyesa dito sa Barangay de la Peña sa Marikina. Makukulay ang ilaw ng ride sa karnabal, nangaakit at nakalilibang. Pero hindi maitago ng nakasisilaw na liwanag ang tunay na kalagayan ng mga rides. Tulad ng Caterpillar ride na ito, may mga karwaheng walang upuan. At kung meron man,
May butas, kalawangin o kaya'y sumasayaw ang kahoy sa pagyanig ng caterpillar. Baklas na kasi ang pako. Wala ring harang na magsisilbing seatbelt ng mga pasahero. Deadma rin ang operator ng ride sa mga batang ito. Ate, hindi ba delikado yung ginagawa nila kanina? Yung nakaupo lang sila doon sa taas. Ate, ang ganda mo pala sa camera, no? Ha? Hindi ba delikado yun? Puta naman, no? Hindi. Nakipagkita kami sa mga taga Marikina Engineering Department para alamin kung pumasa sa standards nila ang naturang karnabal. Sila kasi ang naatasang mag-inspeksyon at magbigay ng rekomendasyon sa Business Permit and Licensing Office ng Marikina City para payagang mag-operate ang karnabal. Wala silang coordination sa amin kung... Should we say that? Kailangan ba sabihin yan? All your observations po. So we are in charge here in the district, in this area. Wala kami nare-receive na inspection notice or something like that. Sa laki ng istruktura ng karnabal, nakapagtatakang hindi ito mapansin. Bukod sa hindi dumaan sa opisina nila ang naturang karnabal para sa inspeksyon, may iba pa silang pinuna. So this is 30 amperes, nilagyan nyo ng jumper na malaki. So delikado yan, baka mag-overload, hindi puputok yung fuse, walang fuse eh. Ang masusunod yan yung wire. Yung pinakamaliit ang susunog pero yung pinakamalaki. Maging maayos yung kanilang fuel, lalo fuel tank. Brad, before magkaroon tayo ng operation, kinakailangan check natin itong mga fuel lines, yung fuel tank. Wala pang 30 minutos, tapos na ang kanilang inspeksyon. At hindi man lang napansin ang mga sira-sirang kondisyon ng mga karwahe. I-install pa naman eh. Wala pa tayo sa mga final na sitwasyon kung okay na. Nang hanapin namin ang operator ng karnabal, tila hindi alam ng mga katiwala rito kung sino ang kanilang employer. Hindi ko po alam kung kanino nag-ano. Walang nag-ano na ito pagdating namin. Nakumpirma rin namin mula sa Business Permit and Licensing Office ng Marikina na walang permit ang nasabing karnabal. Kaninang hapon, ipinag-utos ng Marikina City Hall ang pagpapahinto sa operasyon ng nasabing karnabal. Sa kasalukuyan, walang malinaw na ahensya ng gobyerno ang nagre-regula sa mga karnabal. Tanging ang mga lokal na pamahalaan kung saan itinatayo ito ang nag-iinspeksyon sa kanila. Napapailalim ito sa Local Government Code. Kung kaya inireklamo ni Representative Joel Almario ng ikalawang distrito ng Davao Oriental sa Kongreso, magbuo ng komite para mag-regulate at mag-set ng safety standards para sa mga karnabal. Duda kasi siya sa kaalaman ng Engineer's Office ng mga lokal na pamahalaan sa usapin ng safety standards. There is no agency who is overlooking at the operations of these parks. It is only the local government unit through the municipal or city engineer who will attest that the park is safe enough for the operation, and that's when they issue the corresponding business permit or permit to operate. But even the competence of the LGU, municipal or city engineers is in question here because they are not trained to really determine the safety of the ride. Dagdag pa niya, ang roving carnivals ay walang permanenteng opisina, association o organisasyon, kung kaya kailangan itong iregula para masiguro na lahat ng karnabal ay sumasailalim sa safety standard rules. Sa isang barangay sa Muntinlupa, abala ang isa sa mga may-ari na si Charlie sa pagbuo ng karnabal. Nakakarating kami ng Bicol, Pampanga, Quezon. Pinakamalayo na nadayo namin, Baguio. Mahigit 26 na taon na niyang ginagawa ito. Lipat doon, lipat dito. Pagkakatapos ng pista, babaklasin namin yung aming perya, lipat na naman sa ibang lugar, gano'n.
Inamin rin niya na minsan nakakapag-operate sila ng walang permit. Minsan naman, pwedeng wala na yon kasi verbal na pag-uusap na lang, tiwalaan na lang. Pero mas maganda rin yung ganung may papel. Kung sakasakali magkakaroon nga ng problema, hindi naman basta-basta masasabit yung mga katulad namin. Tila matatagalan pa bago maipatupad ang rekomendasyon. Samantala, sa bawat buwan na dumaraan, ilang pista pa ang dadayuhin ng mga karnabal. Pagkakakitaan ang pagnanais ng mga Pinoy na malibang paminsan-minsan. Mga Pilipinong nagtitiwalang ligtas sila sa mga karnabal. Ako si Tina Panganiban Perez at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Sa taas nitong 3,000 metro, nasilayan namin sa unang pagkakataon ng Mount Everest. Mula noon hanggang ngayon, sa mga mahalagang nagaganap, yung mapagkakatiwalaan pa rin ang pinipiling panoorin ng bayan. Ano man ang issue, noon at ngayon. Buong-buo ang inyong tiwala at pagtangkilik sa GMA News and Public Affairs, pati na sa araw-araw na mga balita. Sa iba't ibang parte ng bansa. Yan po ang katotohanang di maikakaila na patuloy naming ipinagpapasalamat at higit na nagpapalakas sa aming adhikaing makapagbigay sa sambayanang Pilipino ng serbisyong totoo. Mahabang lakaran sa malamig na panahon, akyat baba sa mga bangin. Yan ang dinaanan ng GMA Everest team patungong base camp. Paano nga ba sila nakatagal sa ganong klaseng kondisyon? Yan ang report ni Jiggy Manikad. Halos isang buwan na nakakaraan ng tumulak ang GMA Everest team papuntang Nepal. Susundan ng team hanggang base camp ng Mount Everest si Romy Garduse para maihatid ang mga kaganapan sa kanyang pag-akyat sa tuktok ng Mount Everest. Matapos ang 10 oras na paghihintay sa airport ng Kathmandu, kabisera ng Nepal, sa wakas nakakuha kami ng flight papuntang Lukla. Na-delay ang mga flight di lang dahil sa malakas na ulan, kundi dahil sa snow. Binibigyan kami dito ng bulak, tsaka candy. Yung bulak para sa tenga, earplugs, tapos itong candy, siguro ito yung ano nila. Obviously, pagkain nila dito sa aeroplano. Ang Lukla ang bayan na aming daraanan papuntang base camp ng Mount Everest, na siyang unang destinasyon, paakyat ng bundok. Kakalanding lang natin sa Lukla. Yung airport nila nasa pagitan ng mga bundok. Kaya eksaktong-eksakto lang yung pagpapalipad. Ito nagpapalakpakan yung mga tao dahil medyo maganda yung landing namin. Matapos ang 2 oras mula Kathmandu Airport, narating namin ang bayan ng Lukla. Sa lunch na ito kami nagpalipas ng gabi. Dito kami agad napasabak sa kakaibang putahe ng mga taga rito. Ang order ko kanina, chicken fried rice. Pero yung dumating, fried rice pero iba yung laman. Buffalo meat daw to.
Kinabukasan nakilala namin ang mga taong maghahatid sa amin sa base camp. Sila mga guide o Sherpa kung tawagin. Dahil sa lamig, karaniwang ganito nagsisimula ang araw nila dito sa Lukla. Frozen? Cold? Yes. Cold? Very cold? Warm water? Ito ang simula ng aming 11 araw na paglalakad papuntang base camp. Nang araw na iyon, pinulong ng aming Sherpa na si Lakpa Norbu ang mga porter na magbubuhat ng aming gamit. Kumpara sa simpleng tagabuhat, malaking responsibilidad ng mga Sherpa. Hindi lang simpleng paglalakad ang alam ni Lakpa. May formal na training siya sa ice climbing, rock climbing, maging first aid training. Ito na raw ang kanyang profesyon. Normally they carry 30 kilo. Normally, yes. And this looks a little huge, but this is about 30 kilo only. So one person can carry this one. Mula sa Lukla, may 3 oras ang lakad papunta sa bayan ng Pakding. Ang mga daan karaniway batuhan. Pero dahil marami ang bumibisita rito, ang ibang daan pinaganda pa ng mga katutubo. Kung mapapansin nyo yung mga daan nitong mga porters at mga Sherpa dito sa papuntang base camp, ay talagang inayos pa ng mga bato dahil noon daw medyo maputik ito at makitid yung daan. Kaya para mas mapabilis yung transport nitong mga goods mula sa baba paakyat, ay ginawa ng paraan ng mga natives na magkaroon ng mas maayos na daan dito. The mantra on this stone plate. Yes. And whenever we get through this kind of prayer stones, we'll always have to get through from the left side. Left side. Yeah. Why is that? These Buddhist people, they believe it brings good luck. Kalagitnaan ng aming paglalakbay, hinabot kami na ulan. Lalo pang lumamig ang may ginaw ng panahon. Kaya ang 3 oras na karaniwang lakad, hinabot ng mahigit 4 na oras. Ito yung pangalawang bayan papunta sa Everest Base Camp. At medyo mahirap ngayon yung daan dahil bukod sa malakas umulan, madulas yung mga bato at maputik pa, dagdag pa riyan yung napakalamig na panahon. Mula Pakding, sunod naming pupuntahan ang bayan ng Namche. Nagsisimula pa lang ang umaga, pumuporma na ang aming makakasamang magbuhat ng aming mga dala. Sa bigat ng aming mga gamit, halos mapahiga na ang aming mga kasama. Mailagay lang ang mga ito sa balikat. Karaniwan silang nauna at nakikita na lang sa lugar na aming pupuntahan. Kung malamig nang umalis kami sa Pakding, napasabak naman agad kami sa matinding init papuntang Namche. Ilang minuto lang ang nakalipas, wala kaming nagawa, kundi tanggalin ang makakapal naming jacket. Mula sa Pakding, 6 na oras ang lakad. Sa taas nitong 3,000 metro, nasilayan namin sa unang pagkakataon ang Mount Everest. Nandito na tayo sa may 3,000 metrong altitude. Nararamdaman na natin yung epekto. Mahirap huminga dahil manipis na yung hangin. Pero napapawi yan kahit papano. Dahil sa likod natin, sa gitna ng mga bundok na ito, yung tuktok mismo ng Mount Everest. Malapit na kami sa bayan ng Namche nang harangin ng mga sundalo ang aming guide. Nakita kasi ang dala-dala naming walkie-talkie. Dahil sa takot ng mga sundalong magamit ito ng mga rebelde rito, pansamantala itong pinumpiska. It's their duty,
in Nepal because of this Maoist problem. They are also a little scared, so they have to go through their duty, and we have to respect them. Ilang minuto pa bumungad na sa amin ang bayan ng Namche. Tapos ang may git 8 oras na paglalakad. Nandito na tayo sa Namche, may git 10,000 feet ang taas. Medyo manipis na yung hangin at mas malamig dito. Dito na tila nakaramdam ng altitude sickness ang aking mga kasama. Medyo masakit na yung ulo ko, tsaka para akong magkakasakit. Because one of them is a good friend of mine. Inom muna ako ng gamot. I used to... Agad silang pinagpahinga para makabawi ng lakas. Para siyang giniling na kamote. Pero pag kinaya mo magaspang, tapos ito hindi ko maintindihan yung lasa ng sabon nila. Hindi siya maalat, hindi matamis. Pero parang may nuts. Pulubundukin ang daan papuntang base camp ng Mount Everest. Karaniwang mabato at matatarik ang mga daan. Wala sa bokabularyo ng mga tao rito ang mga sasakyan, maski na bisikleta. Kaya umaasa sila sa lakas ng tagabuhat gaya ng aming mga kasama. Malamig man ang hangin, manipis lang ang damit ng ilan sa kanila. Ang iba nga, nakatsinelas lang. Ang mga dalang tungkod ang ginagamit nila sa pamamahinga. Ang iba para malibang sa daan, may dalang radyo. Karamihan sa mga porter dito, wala ngang baong, tubig tsaka pagkain. Talaga nagpapahinga lang sila para makabawi ng hininga. Pagkatapos nun, lakad na ulit paakyat ng bundok. Napansin kong hindi lang mga lalaki ang nagbubuhat dito. Marami rin akong nakita mga babae at pati mga bata. Siguro 4 o 5 oras na kaming naglalakad sa lamig, sa init. At itong batang ito ay kanina pa namin kasabay. Siya ay isa sa mga porter na nagbabiyahe dito papunta sa Namche. At kung nakita nyo naman yung daan, medyo mabato, pero para sa kanya, kayang-kaya daw niya yung trabaho. He don't want to go to school, he want to follow his father, but his father is well experienced working in this field. It's very difficult, so his father doesn't want anymore his son to carry loads and do trekking. Yeah, and he wants to send him to school again. May sariling pagkain ng mga nabubuhat dito, pampalakas daw ng katawan. Nang abutan namin ang aming mga kasama, ito ang kanilang pananghalian. Para siyang giniling na kamote. Pero pag kinaya mo magaspang, tapos ito hindi ko maintindihan yung lasa ng sabon nila. Hindi siya maalat, hindi matamis. Pero parang may nuts. Mahirap man ang kanilang trabaho, mababakas naman sa kanilang mga mukha ang kasiyahan. Dahil sa mga nararamdaman, binabuti ng aming guide na isailalim kami sa tinatawag na acclimatization o pag-adjust sa lugar. Para mawala mga sintomas ng altitude sickness, hinarap namin ito sa pag-akyat pa sa mas mataas na lugar. We go for hiking. We climb about 400 meters. Why? Just to get acclimatized, so that for next camp, it will be easier to get there. Mahigit 3,000 metro ang bayan ng Namche. At mula rito ay umakyat pa kami ng 300 metro. Init at lamig ang naranasan namin sa bundok naming inakyat. Hindi naging madali ang daan para sa amin. Mas
mahirap pagka makapal yung yelo kasi natatabunan yung mga bato at wala kang masyado maapakan na matigas. Lalo pa ngayon na natutunaw na yung mga yelo, yung daan nagpuputik, kaya mas madulas. Kung mahirap na ang paakyat, pagsubok din ang pagbaba. Ang malamig na hangin maaaring magdulot na rin ng sakit. Bukod sa mga taong nagbubuhat, may katulong na hayop ang mga tao rito. Yak ang tawag sa mga ito. Sila mga katumbas sa mga kalabaw sa atin, pero nabubuhay lang sila sa malalamig na bansa, kagaya ng Tibet at matataas na bahagi ng Nepal. Walang tigil ang pagbiyahe nila ng pagkain at iba pang kailangan ng mga nakatira sa itaas. Mga yak ang ginagamit sa pagdadala ng mga equipment ng mga aakyat sa Mount Everest. Umpisa pa lang ang aming pinagdaanan sa paglalakbay patungong base camp ng Mount Everest. At sa kabila ng matitinding pagsubok, determinado naman kaming marating ang aming destinasyon. Ako po si Jigo Manicad at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Kung may nais kayong ipasiyasat na issue o balita, maaari kayong tumawag sa amin sa numero 928-7021, local 1424. Maaari rin kayong mag-email sa reportersnotebook@gmanetwork.com. Para sa malalimang pagtingin sa mga issue at balita, samahan nyo kaming muli sa susunod na Martes. Ako si Jigo Manicad. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.